sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong Disyembre 1999, isang eskinita sa Tondo, Maynila ang kapansin-pansing tahimik. Panahon iyon kung saan hindi paganap na nakakabangon ang bansa mula sa hagupit ng krisis pinansyal sa Asya. Nagsara ang magapagawaan, nawalan ng trabaho ang mga padre de pamilya at isa-isang gumuho ang mga dating masasayang tahanan. Sa panahong iyon, ang 38 anyos na ginang na si Maria Santos ay nakatira sa isang 3 palapag na apartment sa eskinitang iyon kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Kilala si Maria ng kanyang mga kapitbahay bilang isang tahimik at masipag na tao. Siya ang inang naghahanda ng baon ng mga bata tuwing umaga at naghihintay sa kanila sa bungat ng eskinita tuwing hapon. Ang asawa niyang si Carlos Mendoza ay nagtatrabaho umano bilang ahente sa pier, ngunit bihirang makihalubilo sa mga kapitbahay at ilan lamang ang nakakalam ng tunay na sitwasyon ng kanilang pamilya. Walang sinuman ang nakakaalam kung maayos ba o hindi ang pagsasama ng mag-asawa. Ngunit isang araw noong Nobyembre 1999, biglang nawala si Maria Santos. Sa mga unang araw, walang sinabing anuman ang asawang si Carlos Mendoza. Nang hanapin ng mga bata ang kanilang ina, maikli lamang ang kanyang sagot. Umuwi siya sa probinsya. Ngunit ayon sa ina ni Maria na nasa Iloilo, hindi raw umuwi ang kanyang anak at wala rin itong anumang tawag. Nang tawagan ng biyenan ang kanyang manugang, ganito ang sinabi ni Carlos, "Tatawag din po iyon maya-maya. Maghintay lang kayo." Matapos ang masalitang iyon, binaba niya ang telepono. Lumipas ang 10 araw, ngunit hindi pa rin nakpakita si Maria. Nang personal na luwasin ng ina ni Maria ang apartment sa Tondo, wala na roon si Carlos Mendoza. Sinabi ng isang kapitbahay, ilaw-araw na pong mukhang nag-impaking ng gamit ang asawa niya. Kahapon pa po siya hindi nakikita rito. Nai-report lamang na nawawala si Maria 12 araw matapos siyang maglaho. Ang nag-report ay hindi ang asawa, kundi ang kanyang ina. Nang silipin ng mga investigador ang bank account ni Carlos Mendoza, pansamantala silang nawalan ng imik. Sa mismong araw na huling nakita ang kanyang asawa, eksaktong 25 milyong piso ang pumasok sa kanyang bank account. Hindi matukoy kung saan galing ang pera. Naglaho si Carlos Mendoza, nawawala ang 25 milyong piso at hindi pa rin nakakawi si Maria Santos. Saan nga ba nanggaling ang 25 milyong piso? Bakit hindi inireport ng asawa ang pagkawala ng kanyang misis sa mismong araw na natanggap niya ang pera? At ano ang tinutukoy ng mga investigador na resibo? Ang katotohanan sa likod ng kasong ito ay mas malalim at mas madilim kaysa sa inaakala natin. Kung nais mong patuloy na alalahanin ang mga kasong unti-unti nang ibinabaon sa limot, ang pagpindot sa subscribe button ang simula. Ang isang like ay tumutulong upang hindi tuluyang maglaho ang pangalan ng isang biktima. Ang taong 1999 ay isang mabigat na panahon sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Ang epekto ng krisis pinansyal sa Asya na pumutok noong huling bahagi ng 1997 ay hindi pa rin humuhupa kahit 2 taon na ang nakalipas at ang lugar ng Tondo sa Maynila ay hindi nakaligtas sa hagupit nito. Orihinal na tirahan ng Tondo ng manggagawa sa daungan at mga bodegero. Dati-rati, hindi nauubos ang madumadaong na barko sa pier at ang mga karinderya sa paligid ay laging puno ngang manggagawang pawi mula sa trabaho. Ngunit matapos ang krisis, sunod-sunod na nagsara ang mga kumpanya sa daungan at mabilis na naglaho ang siglang Tondo. Sa mga eskinita ay naglipa na ang mga karatulan ng for rent. At ang mga hagdanan ng apartment na dati puno ng tawanan ng mga pamilya ay naging tahimik at walang bakas ng mga yabak.
Ang 3 palapak na apartment sa Tondo na tinitirhan ni Maria Santos ay bahagi ng ganitong tanawin. Mahigit 15 taon na ang gusali, tuklap-tuklap na ang pintura sa mga pader ng hagdanan at may ilang tuyong paso ang halaman sa tapat ng kanilang pintuan. Nakatira ang pamilya ni Maria sa Unit 301. Mayroon itong 2 kwarto, 1 sala at 1 kusina. Hindi man ito kalakihan para palakihin ang 2 anak, hindi rin naman masasabing masyado itong masikip. Ipinanganak si Maria Santos noong 1961. Siya ay 38 taong gulang noong nangyari ang insidente tubong Iloilo at lumuwas pa Maynila noong siya ay 23 anyos upang makitira sa kamag-anak at magtrabaho sa isang paggawaan ng damit. Dun niya nakilala ang asawang si Carlos Mendoza. Si Carlos ay 26 taong gulang noon at laking Maynila. Sinasabing una silang nagkita sa isang karinderya malapit sa paggawaan. Si Carlos ang unang kumausap at matapos ang mahigit 1 taong panginghibig, nagpakasal sila sa Huwes noong taksibol ng 1955. Hindi na sila nagkaroon ng malaking handaan dahil sa kakapusan sa pera. Noong unang bahagi ng kanilang kasal, nagtrabaho si Carlos bilang ahente sa customs malapit sa pier. Trabaho niyang maging tulay sa mga inaangkat na materyales at produkto at noong maganda pa ang ekonomiya, maayos ang kanyang kinikita. Huminto si Maria sa pagtatrabaho sa paggawaan matapos ikasal at naging may bahay. Ipinanganak ang kanilang panganay noong 1987 at ang bunso noong 1991. Naalala ng makapitbahay na si Maria ay isang ina na lubos ang pag-aasikaso sa mga anak. Tuwing umuulan, sinusundo niya ang mabata sa labas ng eskwelahan dala ang payong. At kapag karawan nila, nagluluto siya ng pancit at bumibili ng maliit na tsake para pagsaluhan. Ayon sa isang kapitbahay na kapalapag nila, kahit nahihirapan sa buhay, pilit na itinatago ni Maria ang kanyang pagod sa harap ng mga anak. Ngunit matapos ang krisis pinansyal, labis na naapektuhan ang hanap buhay ni Carlos. 2 sa mga kumpanyang kliyente niya ang sabay na nalugi dahilan para mabaon din si Carlos sa malaking utang. Naalala ng kapitbahay sa ibaba na mula nung simula ng 1998, naging madalas ang pag-away ng mag-asawa. Naririnig ang sigawan tuwing gabi at 1 o 2 beses ding nakita si Maria na may namamagang mata habang hila-hila ang nga anak pababa ng hagdan. Ngunit kinabukasan, babalik ang lahat sa tahimik na tila walang nangyari at kapag kinakamusta siyang makapitbahay, ngingiti lang si Maria at sasabihing, ayos lang po, wala ito. Bandang Tag-Ulan, NG, 1999, may nagbago sa kilos ni Carlos. Dati pa man ay hindi na siya palakibo sa mga kapitbahay, ngunit mas lalo siyang naging ilap. Ilang beses ding may nakitang maestrangerong lalaki na naghihintay kay Carlos sa labas ng apartment. Sila ay nasa katanghaliang gulang na lalaking nakapolo na pagkatapos makipag-usap ng pabulong kay Carlos ay naglalakad patungo sa bungat ng eskinita. Hinala ng isang kapitbahay nang makita ito, baka mga inutangan ang mga hahanap sa kanya. Matapos kasi ang krisis, naging karaniwan na ang mga ganitong eksena kahit saan sa Maynila. At noong unang linggo ng Nobyembre 1999, nawala si Maria Santos. Umuwi ang mga bata mula sa paralan ngunit wala ang kanilang ina sa bahay. Lumipas ang hapon at sumapit ang gabi, hindi pa rin umuwi si Maria. Nang tanungin ng magabata ang kanilang ama, maikli itong sumagot habang hindi inaalis ang tingin sa telebisyon. Umuwi ngang Iloilo ang nanay niyo. Babalik din yon. Maagang namatay ang ilaw, unit 301 nung gabing iyon. At mula noon, hindi na muling nakatapak pa sa bahay na iyon si Maria Santos. Sa unang gabi ng pakawala ni Maria, nakakapanghilakbot ang katahimikan sa unit 301. Ang 12 anyos na panganay adlapan
Anyos na bunso ay kumain ng hapunan na silang tatlo lang kasama ang ama. Nagluto si Carlos ng 2 balot ng instant noodles at inilagay sa harap ng mga bata. Walang nagsasalita. Nangingimi ang mga bata at pasimpleng tinitignan ang reaksyon ng kanilang ama habang nagaalangang sumubo. Ngunit buong oras ng pagkain ay nakatingin lamang si Carlos sa labas ng bintana. Matapos kumain, inutusan niya ang mga bata na matulog ng maaga habang siya ay nanatiling nakaupo sa sopa sa madilim na sala. Ayon sa pahayag ng kapitbahay sa ibaba, wala silang narinig na anumang ingay mula sa itaas nung gabing iyon. Walang tunog ng pag-away, walang iyak at walang tunog ng teleponong ginagamit. Ang nakakabinging katahimikang iyon umano ang mas nakapagtataka. Kinaumagahan, pinapasok ni Carlos ang nga bata sa eskwelahan. Walang ini handang baon. Sa libreng pagkain sa paaralan na lang nananghalian ang panganay at pag-uwi sa bahay, wala pa rin ang kanilang ina. Ganun din nung gabing iyon, maging sa sumunod na gabi. Sa ikatlong gabi pa lamang tumawag si Carlos sa bahayng kanyang ngabiyanan. Maikli lang ang pag-usap. Tinanong niya ang kanyang biyanan, nandiyan po ba si Maria? At nang magtaka ang ina at sinabing hindi ito umuwi run, sumagot si Carlos, baka pumunta sa kaibigan niya. Pakisabihan na lang po ako kapag tumawag. Sabay babangang telepono. Matapos may baba ang linya, matagal umanong hindi mabitawan ng biyanan ang telepono. Wala kasing bahid ng kaba o pag-alala ang boses ng kanyang manugang. 3 araw nang walang paramdam ang kanyang anak. Ngunit napakakalmado ng boses nito. Mula noong araw na iyon, sinubukan mismo ng ina na kontakin ang anak. Nakbiper siya sa numerong minsan ay ginagamit ni Maria sa teleponong pampubliko. Nang panahong iyon, walang sariling cellphone si Maria. Dahil sa hirap ng buhay pagkatapos ng krisis, tanging ang asawa lamang ang may hawak na cellphone. Habang si Maria ay gumagamit ng teleponong pampubliko sa kanto ng landline sa bahay, naagiwan ng callback request ang ina sa beeper na ibinigay dati ng anak. Ngunit walang anumang tugon. Tinawagan din niya ang 2 matalik na kaibigan ni Maria. Pareho nilang sinabing hindi nila nakita si Maria at wala rin silang natanggap na tawag mula rito. Lumipas ang 5 araw, hindi na makapagintay ang ina. Sumakay siyang barko at bus pa Maynila. Mula Iloilo hanggang sa terminal sa Pasay ay inabot ng ilang oras ang biyahe. Pagkababa sa terminal, sumakay siya ng jeep patungong Tondo, Maynila. Hapon na nang makarating siya sa tapat ng apartment. Pindot siya ng pindot sa doorbell ngunit walang lumalabas. Matagal siyang nahintay hanggang sa makasalubong niya ang isang residente sa unang palapag na kagagaling lang sa trabaho. Maingat na sinabi ng residente sa ina, ilang araw na pong naglalabas ng gamit paunti-unti ang asawa niya sa 301. Kahapon hanggang ngayon, hindi na namin siya nakikita. Parang nanlambot umano ang mga tuhod ng ina pagkarinig noon. Napaupo siya sa hagdanan ng gusali at matagal na hindi nakatayo. Nang mahimasmasan, naktungo siya sa barangay at presinto. Pinakinggan ng mga pulis sa presinto ng Tondo ang salaysay ng ina at itinala ito bilang kaso ng nawawalang tao, missing person. Ngunit noong una, hindi nila ito seryosong pinansin. Panahon iyon epekto ng krisis kung saan talamak ang pagkasira ng mga pamilya at paglaya sa bahay at karaniwan na ang pansamantalang pag-alis ng isang asawa dahil sa away. Sinabi ng investigador sa ina, maghintay pa po tayo ng ilang araw. Tatawag din po yun. Kung gaano kamali ang pananaw na iyon ay unti-unting lalabas habang umuusad ang investigasyon. Paglabas ng presinto, bumalik ang ina sa apartment. Nakiusap siya sa katiwala ng gusali na buksan ang pinto ng Unit 301. Noong una ay nag-alangan ang katiwala, ngunit sa matinding pagmamakaawa ng ina, napilitan din itong buksan ang pinto. Sa lubengga bahay, naroon pa rin ang mga aklat at damit ng mga bata.
Sa lababo sa kusina, may dalawang hindi naugasang plato. Ngunit ang aparador ni Carlos ay simot. Dalawang barong, ilang jacket, at mapapeles sa drawer lahat ay wala na. Sa kabilang banda, puno pa rin at walang nabawas sa aparador ni Maria. Ang mapampasadang damit, panlob at mga makakapal na jacket ay nakasabit pa rin doon. Tumayo ang ina sa harap ng aparador ng kanyang anak at matagal na hindi nakagalaw. Hindi iyon bakas ng taong kusang nag-impake at umalis. Naglaho si Maria ng walang anumang dalang gamit. Formal na nairehistro ang kaso ng pakawala noong kalagitnaan ng Nobyembre 1999. Ang mga investigador ng Manila Police District, MPD, na tumanggap ng ulat ay itinuring itong simpleng kaso ng paglayas sa umpisa. Matapos ang krisis, dumami sa buong bansa ang maulat ng paglayas dahil sa problemang pinansyal sa pamilya at hindi naiba ang Tondo rito. Dalawang investigador ang bumisita sa apartment sa Tondo, ngunit matagal nang nawala si Carlos Mendoza. Ang mabata ay kinuhanan ng kanilang lola at walang laman ang Unit 301. Tiningnan ng mga pulis ang lupang bahay at naktanong-tanong sa ilang kapitbahay. Pare-pareho ang kanilang sinabi. Hindi maganda ang samahan ng mag-asawa. Naunang nag-impake at umalis ang lalaki. Naiwan ang magamit ng babae. Itinalang ang mga investigador ang mga pahayag na ito, ngunit ang direksyon ng investigasyon ay nakahilig pa rin sa teoryang paglayas dahil sa away mag-asawa. Gayunpaman, isa-isang lumitaw ang nga sirkumstansya na nakpapahirap paniwalaang simpleng paglayas lang ang nangyari. Una, walang anumang palatandaan na lumabas si Maria. Wala ni isa sa mga kapitbahay ang nakakitang nagbitbit siya ng gamit palabas. Masikip ang eskinita sa Tondo kaya madaling mapansin kapag may lumabas na may dalang malalaking bagahe. Ngunit sa oras at araw na iyon, walang nakakita kay Maria. Pangalawa, ang bank account ni Maria. Ibinigay ng kanyang ina sa pulisya ang kopya ng kanyang personal na bank book at ang huling na withdraw dito ay 500 piso mula sa isang ATM malapit sa isang sari-sari store 2 araw bago siya mawala. Mula noon, wala na itong anumang transaksyon. Kung buhay siyang umalis ng kusa papunta sa ibang lugar, tiyak na kakailanganin niya ng pera. Ngunit tuluyang nahinto ang galaw sa account ni Maria matapos ang araw na iyon. Ang ikatlong ebidensya ang tuluyang nakpabago sa direksyon ng investigasyon. Ito ay nang silipin ng investigador ang financial records ni Carlos Mendoza. 3 araw matapos humingi ng tulong sa mga bangko, dumating ang mga dokumento. Binuksan ito, energy, investigador at matagal na hindi nakapagsalita. Sa araw na huling nakita si Maria na pinaniniwala ang araw ng kanyang pagkawala, eksaktong 25 milyong piso ang idineposito sa account na nakapangalan kay Carlos Mendoza. Noong 1999, ang 25 milyong piso ay may mas malaking halaga kaysa ngayon. Kung ang isang magandang bahay sa Maynila noon ay nakakahalaga ng 2 hanggang 3 milyong piso, ang 25 milyong piso ay sapat na para makabili ng 10 bahay. Ang kanon kalaking halaga ay pumasok ng biglaan mula sa hindi matukoy na pinakmulan. Sa mismong araw na nawala ang kanyang asawa, agad na tinunton ng maimbestigador kung saan nagmula ang pera. Ang account na nagpadala ay nakapangalan sa isang kumpanya sa Makati. Nang puntahan ito mega autoridad. Sarado na ang opisina. Tanging numero ng telepono na foreign ang nakapaskil sa pinto at walang laman ang loob. Nang suriin ang mga papeles sa pagpaparehistro ng kumpanya, nakumpirma ang pangalan ng nagmamay-ari, ngunit napag-alaman din na hindi ito nakatira sa nakarehistrong address. Isa itong dummy corporation, isang pekeng kumpanya na sadyang ginawa para makaiwas sa peg-track ng autoridad ang ginamit para ipadala ang 25 milyong piso. Sa pagkakataong ito, unang beses na nabanggit sa loop ng investigasyon ang posibilidad ng human trafficking.
Noong huling bahagi ng dekada 90, hindi pa tuluyang nawawala ang sindikato ng human trafficking sa Pilipinas. May kumakalat na impormasyon sa mga autoridad na lalong dumami ang aktibidad ng mega sindikato matapos ang krisis dahil sa pagdami ng mega taong kipit. Madalas itong direktang pambibiktima upang ibenta ang mababae sa mga nightclub o ipuslit palabas ng bansa, ngunit may mga ulat din na mismong pamilya o asawa ng biktima ang kasabwat. Isinulat ng investigador sa kanyang talaan. Sa araw na nawala ang biktima, may malaking halagang pumasok sa account ng asawa. Mahirap ituring na kusang paglayas. Kailangang imbestigahan ang pakikipagsabwatan ng ikatlong partido. Ang agarang paghahanap kay Carlos ang naging prioridad. Tinunton ng pulisya ang address sa ID ni Carlos, ang kanyang nakatatandang kapatid at ang mga dati niyang katrabaho. Ngunit hindi matagpuan si Carlos kahit saan. Ang kanyang cellphone ay nakapatay simula nang mawala ang kanyang asawa at ang huling tawag nito ay naitala noong gabi bago ang araw na inaakalang nawala si Maria. Teleponong pampubliko ang numerong tumawag. Ang lokasyon ng tawag ay sa May Avenida, Maynila. Nagtanong-tanong ang mapulis sa paligid ng teleponong iyon ngunit walang nakuhang saksi. Halos kasabay ngang pakawalan ng kanyang misis, naglaho rin na parang bula si Carlos na tila ba pinagplanuhan na niya ito mula pa simula. Kinailangan ng mas mahabang oras kaysa inaasahan upang matunton ang pinagtataguan ni Carlos Mendoza. Lumipas ang Pasko ngang 1999 at pumasok ang tag-araw ng 2000, hindi pa rin siya lumilitaw. Ibinigay ng mga investigador ang paglalarawan at plaka ng sasakyan ni Carlos sa lahat ng presinto at himpilan sa iba't ibang probinsya. Ang minamaneho niyang sasakyan ay isang 1995 Toyota Corolla, ngunit hindi na ito nakita sa paligid ng Tondo pagkatapos ng insidente. Nang i-check ang rehistrong sasakyan, natuklasang inilipat ang pagmamay-ari nito sa ibang tao ilang araw bago siya mawala. Ang bumili ay isang residenteng nakalukan na nagsabing binayaran niya ito ng bugamit ang cash. Malinaw na bago pa man mawala ang kanyang asawa, ibinenta na ni Carlos ang sasakyan, nakimpakeng gamit at naghanda na sa kanyang pag-alis. Sa puntong ito sinimulan ng pulisya na balikan ang nakaraan ni Carlos. Upang malaman ang tunay na estado ng kanyang negosyo sa Pierre, kinausap nila ang kanyang naging kliyente. Pare-pareho ang kanilang sinabi. Masipag umanong magtrabaho si Carlos bago ang krisis, ngunit noong 1998 ay biglang bumaksak ang kanyang negosyo at lumobo ng husto ang kanyang utang. Sinabi ng isang negosyante sa mga investigador, bandang kalagitnaan ng 1998, pumunta sa akin si Carlos at nanghingi ng pondo. Pinahiram ko siya ng 200,000 piso, pero pagkatapos noon, hindi na siya nagpakita. Nalaman ko na lang na marami rin siyang inutangan sa iba. Ang naitalang utang ni Carlos sa investigasyon ay umabot ng mahigit 3 milyong piso. Iyon lamang ang formal na nakumpirma, kaya malamang mas malaki pa ito kung isasama ang ma-interest sa mapating o loan shark. Kung ganoon, paano may papaliwanag ang napakalaking halagang 25 milyong piso? Ibinaling ng mga investigador ang kanilang lakas sa pagtukoy kung para saan ang perang iyon. Hindi naging madali ang pagtrase sa daloy ng pera na duman sa isang dummy corporation. Panahon iyon kung saan kalalabas pa lamang ng mas mahigpit na batas sa pagbabangko at malawakan pa ring ginagamit ang mapekeng account at kumpanya para sa money laundering. Isa-isang tiningnan ng investigador ang registration papers ng kumpanya, kontrata ng inupahang opisina at mga linya ng telepono. Ang nakapangalan bilang Pangulo ng kumpanya ay isang 50 anyos na lalaki, ngunit nang puntahan nila ang kanyang address, isa lamang itong kwarto sa squatters area at hindi naman siya totoong nakatira roon.
Nang matunton nila ang lalaki sa Quiapo, nalaman nilang hindi niya alam na presidente pala siya ng isang kumpanya. Ninakaw lamang ng kung sino ang kanyang ID para makapagparehistro. Ang matagal nang hinihintay na pambihirang pagkakataon para sa investigasyon ay dumating noong tak-araw ng 2000. Habang iniimbestigahan ng PNP-CIDG ang isang malaking sindikato ng human trafficking na nag-operate sa buong Maynila, natakpuan nila ang pangalang Carlos Mendoza sa mga narecover na dokumento ng grupo. Agad itong ibinahagi ng CIDG sa mga pulis ng Maynila. Ayon sa internal na dokumento ng sindikato, 3 beses nakipakita si Carlos sa mga middleman ng grupo bandang Setyembre 1999. Ang lahat ng pagkikita ay naganap sa paligid ng Avenida Maynila. Eksaktong tumugma ito sa lokasyon ng huling tawag ni Carlos sa teleponong pampubliko na tinunton ng mga investigador. Base sa dokumento, ibinigay ni Carlos sa sindikato ang personal na impormasyon, litrato at estado ng kalusugan ng kanyang asawa. Sinuri itong grupo at nagbigay silang presyo at matapos ang 2 negosasyon, nakasundo sila sa halagang 25 milyong piso. Kumbaga, tatanggap si Carlos ng 25 milyong piso kapalit ng pagbebenta niya sa asawa sa sindikato. Tumigil ang mga investigador habang binabasa ang isang partikular na linya sa dokumentong iyon. Nakasulat sa internal na record ang petsa ng transaksyon, halaga at isang maikling tala. Ganito ang nakasulat: naibigay na ang target, bayad na ang 25M. Nang ipaliwanag ng maimbestigador ang kasong ito sa media at sinabing may iniwang resibo, ang dokumentong ito ang kanilang tinutukoy. Ang record ng pagbebenta ng isang asawa sa sarili niyang misis ay naiwan na parang isang resibo sa mismong libro ng sindikato. Inilabas ang warrant of arrest laban kay Carlos Mendoza noong huling bahagi ng 2000. Ngunit matagal pa ang hinintay bago siya tuluyang madakip. Umalis na siya ng Maynila at hindi na mahagilap pati ang 25 milyong piso. Habang tinutugis ng pulisya si Carlos, nanatiling blanco ang kinaroroonan ni Maria Santos. Walang malinaw na rekord sa mga papeles ng sindikato kung saan siya dinala. Dahil gumagamit ang sindikato ng maraming patong-patong na tagapamagitan, middlemen, sa paglilipat ng mga biktima, mahirap matukoy kung saan ang pinakahuling destinasyon. Ang paghahanap kay Maria ngayon ay hindi na lamang sa Maynila, kundi sa buong Pilipinas at baka umabot pa maging sa labas ng bansa. Nahuli si Carlos Mendoza ng mga autoridad noong unang bahagi ng 2001. 1 taon at 4 na buwan na ang nakalipas mula nang mawala ang asawa niya. Nagtatago siya gamit ang ibang pangalan sa isang murang boarding house sa Cubao, Quezon City. Naubos na niya ang malaking bahagi ng 25 milyong piso at nang hulihin siya, tanging 10,000 piso na lang na cash, ilang damit at isang kahon ng noodles ang natira sa kanyang kwarto. Nang buksan ng pulis ang pinto, hindi nanlaban si Carlos. Tahimik siyang tumayo at nakpapusasan. Ganito inilarawan ng isang investigador ang eksenang iyon. Hindi siya nagulat at hindi rin nabakas sa mukha niya ang kaba. Tila alam niyang darating din ang araw na ito. Inabot ng 3 araw ang investigasyon kay Carlos sa presinto. Sa unang araw, pilit niyang itinanggi ang paratang. Gagamitin daw sa negosyo ang 25 milyon. Wala raw siyang kinalaman sa pagkawala ng asawa. Umalis daw siyang bahay dahil natatakot siya sa mga pinagkakautangan niya. Hindi nakpadala ang mga investigador. Isa-isa nilang inilatag sa harap ni Carlos ang madokumento ng Dami Corporation, ang logbook ng sindikato, ang record ng tawag sa Avenida at ang pagbebenta niya ng sasakyan bago pa mangyari ang insidente. Lalo na nang ilapag sa mesa ang resibo na naglalaman ng linyang, naibigay na ang target, bayad na ang 25M
Doon lamang unang nagbago ang reaksyon ni Carlos. Tiningnan niya ang papel ng ilang saglit at saka itinaas ang kanyang ulo. Unti-unti siyang naksalita. Maikli lang ang pag-amin ni Carlos, ngunit nagpaindik ito sa mga investigador. Noong tag-araw daw ng 1999, nagsimula siyang makipag-ugnayan sa sindikato. Noong una, naghahanap lang daw siyang paraan para mabayaran ang mautang ng makilala niya ang ahente ng grupo sa pamamagitan ng isang kakilala. Tinanong daw siya mismo ngante, may kilala ka bang pwede nating ibenta? Sa umpisa raw ay tumanggi siya. Ngunit dahil sa tindingang paniningil at dahil parang lobo na lumalaki ang interes niya sa mga loan shark, nagbago ang isip niya. Sa ikalawang pagkikita, binanggit niya ang kanyang asawa, sinabi niya ang edad, itsura at kalusugan nito at nagpakita ng interes ang sindikato. Sa ikatlong pagkikita, nakasundo na sila sa presyo, 25 milyong piso. Agad raw siyang pumayag. Tinanong siya ng investigador, ano ang naramdaman mo pagkatapos mong ibigay ang asawa mo? Saglit na tumahimik si Carlos bago sumagot ng maikli. Nakahinga ako ng maluwag. Matagal na binalo NG katahimikan ang interrogation room. Ayon sa isang investigador, nang marinig niya ang salitang iyon, parang bumaliktad ang sikmura niya. Nakita sila noong 23 anyos, kinasal at nagpalaking 2 anak, pero nakahinga ng maluwag ang naramdaman niya pagkatapos niyang ipagbili ang sariling asawa at walang pangingiming sinabi itong lalaki. Gamit ang pag-amin ni Carlos, nakasa ng operasyon laban sa sindikato. Nakipagtulungan sila sa mas mataas na unit at isa-isang tinunton ang nga ahenteng kakutsabang grupo. Hindi lang basta lokal na sindikato ang nasagupan nila, mayroon itong dalawahang sistema. Ang ilang biktima ay ibinebenta sa nightclub sa Pilipinas, habang ang iba naman ay ipinupuslit palabas ng bansa. Ayon sa record ng sindikato, matapos kunin si Maria sa Maynila, inilipat siya sa ibang sasakyan at makalipas ang 2 araw ay dinala siya sa isang hideout sa Bacoor, Cavite. Ngunit wala nang nakasulat kung saan siya dinala pagkatapos nun. Para iwasan ang tracking, pinapasapasan ng sindikato ang biktima sa iba't ibang tagapamagitan at sinasadya nilang huwag ilista ang pinal na destinasyon nito. Bandang tag-ulan ng 2001, nang matagumpay na nahuling ng pulisya ang 2 sa mga ahente ng sindikato. Sa pamamagitan ng kanilang salaysay, mas naging malinaw ang galawan ng grupo. Ginamit ng sindikato ang Maynila at mga karatig probinsya bilang sentro nila at ipinapasa ang mga biktima sa tulong ng mga middleman na may koneksyon sa ibang probinsya at maging sa ibang bansa. Natuklasan din na bukod kay Maria, marami pang ibang kababayhan ang naging biktima ng parehong pamamaraan. Sinubukan ng maimbestigador na buuin ang naging ruta ni Maria gamit ang codename at numero na nakasulat katabi ng kanyang pangalan sa logbook. Nakumpirma nilang inilipat siya mula sa Cavite patungo sa susunod na lokasyon, ngunit doon na naputol ang record. Nawalan ng kasiguraduhan ang mapulis kung nasa Pilipinas pa ba si Maria o nailabas ng bansa. Ipinagpatuloy ang paghahanap, ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting napapalitan ng pangamba ang kanilang pag-asa. Pumasok sa bagong yugto ang kaso nang mahuli ang 2 middleman ng sindikato. Noong huling bahagi ng 2001, sinalakay ng pulisya ang isang mukhang bodegang gusali sa Bacoor, Cavite, na sinabing ginamit bilang hideout. Wala nang tao sa loob ng gusali nang dumating sila, ngunit ang mga iwang bakas sa sahig, mga natirang gamit sa sulok, isang lumang fluorescent lamp sa kisame, at isang kadena na nakapako sa pader ay nagsisilbing patunay kung saan ginamit ang lugar na iyon. Nagsagawa ngang masusing pagsisiyasat ang forensic team at natakpuan ng mga hibla ng buhok at bakas ng dugo mula sa iba't ibang tao. Ipinadala ito sa crime lab
Ngunit dahil napakatagal nang nga bakas at limitado pa ang kakayahan ng DNA testing nun, hindi nila makumpirma kung kay Maria nga iyon. Mas naging detalyado ang operasyon nega sindikato dahil sa testimonya nega maga na huling ahente. Noong una ay pareho nilang itinanggi ang mga akusasyon, ngunit nang ipakita sa kanila ang mga logbook at bank records, napilitan silang magsalita. Ayon sa kanila, tatlo ang pangunahing sangay ng sindikato. Ang unang yukto ay ang mga supplier na tulad ni Carlos na direktang nagbibigay o naghahanap ng ibibiktima. Ang ikalawang yukto ay ang mga transporter na kumukuha sa biktima. Nagtatago siya kanila siyang safe house at nagpapasya sa susunod na grupo. Ang ikatlong yukto ay ang mga distributor ang kumokonekta sa pinal na destinasyon tulad ng mga club o illegal recruitment agencies patungong ibang bansa. Sadyang pinahihiwalay ng sindikato ang bawat sangay upang walang makilala ang isa't isa at nag-usap lamang sila gamit ang beeper at teleponong pampubliko. Isang paraan ng komunikasyon na napakahirap matres noong panahong iyon. Sa lahat ng pahayag ng mga middleman, pinakatutukan ng investigador ang ruta ni Maria. Sinabi ng isang ahente na inilipat niya si Maria mula sa Bacoor patungo sa isa pang safe house sa Rizal. Ang lokasyon na tinutukoy ay isang farmhouse sa gilid Nega Antipolo, Rizal. Agad na pinuntahan ng pulisya ang nasabing farmhouse. Iba na ang nakatirang umupa doon at nalaman nilang umalis ang dating umupa noon pang unang bahagi ng 2000. Ayon sa may-ari, isang lalaking nasa edad 40 ang umupa noon. Madalas daw itong may mga bisita at minsan ay nakakarinig sila ng kakaibang ingay tuwing gabi pero wala naman silang ginawang hakbang. Sinuri ng pulisya ang lupngang farmhouse, ngunit huli na ang lahat. Wala silang nakuha na makabuluhang ebidensya. Ayon sa ikalawang ahente, hindi daw nagtagal si Maria sa Antipolo. Pakalipas ng 1 linggo o 10 araw, inilipat na raw ito sa susunod na yukto. Ngunit hindi na niya alam kung saan ang sumunod. Base sa pamamalakad ng sindikato, tagalipat lang ang trabaho niya, kaya nasa hawak ng nga distributor kung saan dinala ang biktima na wala na siyang paraan para malaman. Hinabol ng grupo ang mga distributor, ngunit hindi naging madali. Palipat-lipat ang mga ito sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas at ang iba ay nakatakas na palabas ng bansa. Humingi pa silang tulong sa Interpol, ngunit komplikado ang proseso ng international coordination at inabot ito ng mahabang panahon. Sa kalagitnaan ng investigasyon, isang nakakagimbal na detalye pa ang lumabas. Habang ginigisa si Carlos, natuklasan na bukod kay Maria, nagtangka pa siyang makipagtransaksyon sa sindikato para ibenta ang isa pang babae. Sa rekord ng sindikato, nakita na noong Oktubre 1999 ilang araw pa lang matapos mawala si Maria, tumawag ulit si Carlos sa ahente ng sindikato. May maikling nakasulat doon. May dakdak na target. Pwedeng pag-usapan. Pinilit ng pulisya na alamin kung sino ang isa pang target. Ngunit hanggang sa huli ay tumanggi si Carlos na magsalita tungkol dito. Hindi na kailanman nalaman kung may iba pang naging biktima at kung sino ito. Nagsimula ang unang pagdinig sa kaso ni Carlos Mendoza noong 2002. Sinampahan siya ng kasong kidnapping, illegal detention at human trafficking. Sa pagdinig, idinapensa ng abogado ni Carlos na hindi niya direktang ikinulong o inilipat ang kanyang asawa kundi nagbigay lamang siya ng impormasyon sa sindikato. Ngunit hindi ito tinanggap ng hukom. Nakaas sa hatol ng korte, tahasang sinabi na upang kumita ng pra, ibinigay ng akusado ang sariling asawa sa isang sindikato kung kaya't siya ay gumanap ng sentral na papel sa krimen ng human trafficking. Nahatulan si Carlos ng 12 taong pagkakakulong. Ngunit kahit pa nasentensyahan na siya sa loob ng korte, wala pa rin ni isang nakakaalam kung nasaan si Maria.
Isang hindi kumpletong hustisya dahil pinarusahan nga ang salarin pero hindi naman nakita ang biktima. Kahit na nakakulong na si Carlos, hindi tumigil ang paghahanap kay Maria. Gayunpaman, unti-unting lumiit ang pondong inilaan para sa kaso. Sa realidad, mahirap panatilihin ang malaking puwersa ng pulisya sa isang kaso kung saan nakakulong na ang suspek at tapos na ang pagdinig. Dalawang investigador na lamang ang nag-asikaso sa kaso at pasulpot-sulpot na naghahanap, ngunit wala pa ring lumalabas na bagong detalye. Buwan-buwan ay bumibisita ang ina ni Maria sa presinto ng Tondo. Tuwing nagpapalit ng investigador, inulit niya mula sa umpisa ang buong kwento at palaging nagtatanong kung may balita na ba. Sumasagot ang mga pulis na ginagawa nila ang lahat, ngunit kahit walang salita, halata kung gaano kawalan ng pag-asa ang naririnig niya habang nakatingin sa mga mata ng matanda. Dumating ang isang malaking pagbabago noong tag-araw ng 2004. Habang nag-operate ang Anti-Trafficking Division ng NBI at PNP laban sa mga sindikato, natukoy nila ang isang grupo ng mga Pilipinong ahente na nag-operate sa Sabah, Malaysia. Simula huling bahagi ng dekada 90 hanggang umpisa ng 2000, modus ng grupong ito na ipuslit palabas ng Pilipinas ang nga kababaihan patungong Malaysia sa pamamagitan ng backdoor sa Mindanao at ibenta sila sa mga bar dun o pilitin silang magpakasal sa mga lokal kapalit ng pera. Nang makuha ng NBI ang listahan ng mga biktima ng sindikatong ito, natagpuan nila run ang pangalang Maria. Katabingang kanyang pangalan ang kanyang edad, probinsya, at maikling description ngang kanyang pisikal na anyo. Agad itong ipinasa sa mga investigador ng Maynila. Sinuri ng mga pulis kung tumutugma ang impormasyon sa nawawalang biktima. Tumugma ang edad, itsura at lugar kung saan siya nanggaling. Nagtulungan ang NBI at ang kapulisan ng Maynila at humingi ng saklolo sa mga otoridad ng Malaysia. Ginamit nila ang opisyal na channel ng Interpol at ang kasunduan ng dalawang bansa. Sinimulang salakayin ng Royal Malaysia Police ang magkaukawnay na bar at hideout sa Sabah. Hindi naging mabilis ang proseso. Dahil sa mga isyung diplomatiko at burokrasya, bumagal ang investigasyon at minsan ay nakakakuha ng tip ang sindikato bago pa man sila salakayin kaya nakakalipat agad sila. Matapos ang ilang buwang kooperasyon ng salakayin ng pulisya ng Malaysia ang isang compound sa Sabah, may natakpuan silang ilang Pilipina doon. Nagsagawa agad ng pakilala ang mga autoridad. Kabilang sa mga babaeng iyon si Maria Santos, 42 taong gulang na siya noon. 4.5 taon na ang nakalipas mula nang mawala siya sa apartment sa Tondo. Ayon sa pahayag ng mga investigador matapos may ligtas ang biktima, mahina na ang katawan nito nang matagpuan at ayaw pa nga niyang ibigay ang tunay niyang pangalan sa umpisa. Ang mahabang panahon ng paghihirap sa dayuhang bansa ay naktulak sa kanya na mawalan ng tiwala kahit kanino. Dahil sa dahan-dahang pakikipag-usap ng investigador na nagmula pa sa Pilipinas, unti-unti siyang napanatag at makalipas ang ilang araw, kinumpirma niyang siya nga si Maria. Nang sabihin ng investigador na hinihintay na siya nga anak niya, matagal siyang hindi nakapagsalita. Agad na ipinalam sa nanay ni Maria na buhay ang kanyang anak. Nang matanggap ng matanda ang balita sa telepono, mahigpit niyang hinawakan ito at matagal na hindi nakapagsalita. Ayon sa investigador, hinding-hindi niya makakalimutan ang tawag na iyon sa buong buhay niya. Nang sa wakas ay bumuka ang bibig ng matanda, maikli lamang ang sinabi nito, "Buhay siya, buhay siya." Paulit-ulit niya itong sinabi habang humahagulgol. Ang inang 4 na taon at kalahating nagpabalik-balik sa presinto, kada buwan ay umiyak at halos bumigay na sa kabilang linya. Bago ibalik sa Pilipinas, binigyan muna ng tulong medikal si Maria doon upang mapabuti ang kanyang kalusugan. Habang inaasikaso ang pag-uwi niya,
Unti-unting ibinahagi ni Maria sa mga investigador ang kanyang pinagdaanan mula nang isakay siya sa kotse sa Maynila at ilipat-lipat hanggang may puslit pa Malaysia. Hindi man lang niya alam kung nasaan siya. Isinalaysay niya ng mabagal at hirap ang mahaba at nakapanlulumong panahon na tiniis niya ng mag-isa sa isang lugar na walang nakakaintindi ng Tagalog. Habang sinusulat ng mga investigador ang kanyang salaysay, ilang beses daw nilang ibinababa ang kanilang mga ballpen sa sobrang awa. Ayon sa isang investigador na binalikan ang kasong ito, ang pagtataksil ng pinakamalapit na tao sa kanya ang nagsimula ng lahat, ngunit ang taong pinakamatagal na naghintay ang naging dahilan upang matapos ang kalbaryong ito. Ang taong naghintay ng pinakamatagal ay ang matandang ina na walang sawang kumatok sa pintong presinto. Nakatapak muli sa Pilipinas si Maria nung tagulan ng 2004. Nang lumabas siya sa arrival area ng NAIA, kasama niya ang dalawang investigador at isang kinatawan mula sa ahensyang tumutulong sa kababaihan. Sa airport, naghihintay ang kanyang ina. Pagkabukas ngang pinto at makita niya ang mukhang kanyang anak, napaluhod ang matanda sa mismong kinatatayuan niya. Parang sinisisi niya ang sarili dahil hindi niya agad nahanap ang anak at hindi niya ito naprotektahan sa loob ng 4.5 taon. Tumakbo si Maria at napaluhod na rin kasama ng kanyang ina. Magkayakap na nakaupo ang dalawa sa sahig ng airport at matagal na hindi tumayo. Huminto at napatingin ang mga naglalakad na tao, ngunit tila wala silang nakikita kundi ang isa't isa ng mahigpit silang magyakap. Naging mahaba at mahirap ang prosesong pagbangon ni Maria pagkatapos niyang bumalik. Matagal siyang nakaranas ng matinding post-traumatic stress disorder, PTSD. Madali siyang magulat sa mga kakaibang tunok, natatakot pumasok sa maliliit at saradong kwarto, at halos hindi siya nakakatulog sa gabi. Matagal siyang sumailalim sa therapy mula sa mga eksperto. Pinahirapan din siyang panghuhusga ng iba. May mga taong isinisisi pa rin sa biktima ang nangyari at naging mahirap ang pagbalik niya sa normal na buhay dahil sa nawalang 4.5 taon. Hindi rin naging madali ang muling pakikipag-ugnayan niya sa kanyang maanak. Nang mawala ang kanilang ina, 12 at 8 taong gulang pa lang sila, ngunit ngayon 16 at 12 anyos na sila. Kinailangan nilang punan muli ang 4.5 taon na puwang na naiwan matapos mabuhay ang bawat isa-bit-bit ang sari-sariling sugat. Nasentensyahan si Carlos Mendoza ng 12 taon, ngunit sa pamamagitan ng apela sa mas mataas na korte, binabaan ang kanyang sentensya at naging 10 taon na lamang. Dahil naging good conduct prisoner, napagalamang nakalaya siya ng maga sa ilalim ng parole. Pagkalabas niya, hindi na malaman kung nasaan siya at kung ano na ang ginagawa niya. Nilinaong kampo ni Maria na ayaw na nilang makaroon ng anumang komunikasyon kay Carlos. Kinilala ng korte ang pananagutan ni Carlos na magbayad ng danyos kasabay ng pagsasampa nila na nulman, ngunit dahil wala namang anumang yaman si Carlos, naging impossible rin itong makuha. Nakauwi nga ang biktima, ngunit ipinakitang kasong ito na ang hustisya sa korte ay hindi laging nagre-resulta sa pagbangon mula sa totoong buhay. Nagpatuloy ang pagdurog sa mga sindikato matapos ang kasong ito. Base sa mga nakuhang ebidensya sa raid sa Sabah, marami pang ibang sangay ng sindikato sa Pilipinas ang nahuli. Nadiskubre rin na bukod kay Maria, marami pang ibang Pilipina ang naging biktima sa parehong paraan. Ilan sa kanila ay nailigtas, ngunit ang iba ay hindi na kailanman natakpuan. Dahil sa kasong ito, lumakas ang panawagang higpitan ang batas laban sa human trafficking at kasabay ng pagpasa sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, RA 9208. Nagsimula na ring mapabuti ang mga proteksyon para sa mga biktima. Ngunit kinailangan pa rin ng mahabang panahon bago tuluyang sumabay ang batas sa totoong sitwasyon ng lipunan.
Muling naging usap-usapan ang kasong ito nitong pumasok ang 2010. Ginamit ng mga NGO na nagpoprotekta sa mga biktima ang insidenteng ito bilang pangunahing halimbawa ng human trafficking sa bansa upang ipakitang may mali sa proseso ng investigasyon noong panahong iyon. Binatikos nila ang pagturing sa nawawalang asawa bilang simpleng paglayas noong umpisa. Pati na ang matagal na pagtrace sa perang pumasok sa bangko at ang mabagal na pakikipagtulungan sa magabanyagang autoridad na naging sanhi upang tumagal ang pagliligtas sa biktima. Mismong nga investigador na nakahawak ng kaso ay nagsabing sana raw ay mas naging mabilis ang aksyon nila upang hindi na sana nailabas pang ang bansa ang biktima. Kamusta na kaya ngayon si Maria Santos? Hindi na isinapubliko ang estado ng kanyang buhay. Matapos ang matagal na pagpapagaling, namumuhay na raw siya ngayon ng tahimik. Kung paano bumalik ang lupnem nga batas sa kanya, kung saan sila nakatira at paano sila nabubuhay, ngayon walang nakakaalam nito. At marahil iyon ang pinakatama para sa isang taong labis na nahirap sa matagal na panahon. Karapatan na niya ang mabuhay ng tahimik kasama ang pamilya na hindi ginugulo ng sinuman. Ngunit isang bagay ang tiyak, nakauwi siya dahil may mataong hindi sumuko. Ang binang, bitu, bitang, bitu, bitum, bitu, bitum, bitum na, bitunang, bitu, bitum, bitum, bitum na, bitum, bitum, bitum na, bitum na, bitum, bitum na, kumatok buwan-buwan sa presinto ang mga investigador na hindi isinara ang kanyang file at ang mga pulis ng dalawang bansa na itinuloy ang kooperasyon upang mailigtas siya. Ang mahabang paghihintay ng mga taong ito ang siyang sumagip sa isang inosenteng buhay. Ang inyong kontribusyon sa pag-alala ay tila huling kamay na sasagip sa mga pangalang unti-unti nang nililimot. Kami ang The Trackers, ang mga taga-tuntun. Kung nagustuhan ninyo ang aming kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng like.